Nagkaroon po ng lahar flow sa ilang river channels o mga ilog ng Mayon nitong weekend dahilan sa mga pag-ulan. Tuloy-tuloy naman ang pag-aalburuto po ng Bulkang Mayon sa Albay kung saan mahigit 80,000 katao na ang mga nasa evacuation centers. Live mula sa Legazpi City, nagpapatrol si Jeff Canoy. Jeff, kamusta na lagay ng panahon ngayon dyan? Umuulan ba? Kabayan, naging makulimlim yung buong araw dito sa Albay. Pero may manaka-naka pa rin pag-ulan. Pero wala ito sa naranasan ng Albay nitong nakaraang weekend, kabayan, kung saan buhos yung ulan na nag-trigger ng pagragasa ng lahar, pati na rin yung tinatawag na sediment-laden stream flow o yung baha na may halong buhangin, abo at malilit na bato sa mga river channels na galing sa Bulkang Mayon. Nakuna ng video ng Fivox ang rumaragasang lahar na kayang tangayin maging ang maliliit na puno sa may Binaan Channel nitong Sabado sa may Barangay Budjao, Daraga. Bukod sa nag-aalborotong bulkan, ito ang naging banta sa Albay nitong weekend dahil sa walang patid na buhos ng ulan. Sa bayan ng Ginobatan, rumagasa naman ang tinatawag na sediment-laden stream flow o bahang may halong abo, buhangin at maliliit na bato. Ang mga taga-barangay Maninila napilitang tumawid sa gitna ng agos para hindi matrap sa kanilang lugar. Mahirap talaga ang baha dito sa amin pag nakukulong kami. Wala kaming tatakbuhan kasi puro ganitong dadaanan namin, baha. Ayon sa Fivox, delikado para sa mga residente ang lahar at sediment-laden stream flow. Kaya't nag-abiso sila sa mga nakatira malapit sa mga river channels na lumipat sa mas mataas at mas ligtas na lugar. Ito ay lahar na malapot sa isang channel na dati wala masyadong tubig in between Miisi and Anoling. Kasi yung Miisi channel, yun yung pinakamaraming pyroclastic density current or pyroclastic flow na deposito since the beginning of the eruption. Ngayong araw, humupa na ang pagragasa. Wala namang naitalang nasaktan dahil sa lahar. Umabot naman sa halos 84,000 tao na ang mga nasa evacuation center sa Albay. Nagsagawa naman ng operasyon ang PNP sa isang evacuation center sa Legazpi. Pero di tulad ng mga nakasanayan, hindi baril ang mga bitbit nila, kundi mga baton. Humataw ang Albay's finest sa sayawan at tugtugan para maibsan ang pangungulila ng mga bakwit sa kanilang mga iniwang tahanan. Gusto rin namin silang bigyan ng counting entertainment tuwing may relief operations ang mga affected municipalities and cities. Nagpapadala kami ng inisamuyang PNP combo ng PRO5 saka itong satuyang ating mga cultural dancers. Maging ang regional director, humataw din sa gitara. Hindi pa rin tiyak kung kailan makakauwi ang mga lumikas. Lalo't tuloy-tuloy ang pagbuga pa rin ng abo at lava ng Bulkang Mayon. Nakataas pa rin ang Alert Level 4 at wala pa rin pinahihintulutang manatili sa loob ng 9-kilometer Extended Danger Zone. Kabayan, kahapon ay nagbuga itong Bulkang Mayon ng may 5 beses ng abo, pati na rin ng lava. Pero ngayong araw ay wala itong nangyaring pagputok. Pero di raw ibig sabihin na nananahimik na itong Bulkang Mayon dahil posible rin daw na nag-iipon lang ito ng pressure sa loob. Sa ngayon ay namamaga pa rin daw yung Bulkang Mayon at posible pa rin yung sinasabi na magtaas ng Alert Level 5 kung saan mas malaking putok yung inaasahan mula dito sa Bulkang Mayon. Patuloy pa rin na minomonitor ng Fivox yung kondisyon at yung mga numerong lumalabas mula sa pag-aaral nila sa bulkan. Kabayan. Jeff, sabihin mo sumayaw lagi mga taga-PNP ha. Para sa ganun ni Mebsa naman ang takot ng mga taga riyan mula sa pagputok ng bulkan ha. Kanoy, Jeff, Kanoy. Request lang daw. Live mula sa Legazpi City. Maraming salamat. Inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade na babaguhin ng LTFRB ang kanilang inilabas na memo circular kung saan 45,000 applicants lamang para maging TNVS ang kanilang tatanggapin. Ayon kay Tugade, tataasan pa nila ang bilang ng mga bibigyan ng prangkisa taliwas sa unang inanunsyo. Ibabatay po ito sa ibinigay na listahan ng mga transport network vehicle companies. Dapat din daw kasing ikonsidera ang bilang ng mga bumili ng sasakyan para ipasok sa Uber o Grab. Matatandaan na una na ring sinabi ng DOTR na sa February 5 na sila magsisimula muli ng pagtanggap at pagproseso ng application. Aminado ang sana dalawang puso star sa sina Jody Santa Maria at Richard Yap
na nanis nilang makatrabaho ang isa't isa. Pero ayaw naman nilang makumpara ang kanilang mga bagong karakter sa bagong serye sa hit serye noon na Be Careful With My Heart. Nagpapatrol si Jeff Fernando. Tigil muna ang taping at excited na magkakasabay nanood ng unang episode ng Sana Dalawa ang Puso, ang dalawa sa mga bida na sina Jody Santa Maria at Richard Yap kasama ang staff ng bagong morning teleserye. Hindi lang sila ang tumutok, kundi pati mga netizens nag-abang din. Trending sa Twitter ang Buena Manong palabas. Seriously, syempre, kailangang alagaan natin yung mga katawan natin. King Young, talagang nanggagaling din yan from within. So kung ano yung nasa loob mo, magraradiate lang din palabas. Mag-exercise ka, matulog ng maayos, kumain ng maayos, and don't stress yourself too much. Time management din ang sikreto ng dalawa na pinagsasabay ang showbiz career sa kursong psychology para kay Jody at business naman para kay Richard. Yung Tuesday ko, andun pa rin yun. Committed pa rin ako na pumasok ng school every Tuesday. Ito rin ang pagbabalik teleserye ng Jody at Richard tandem sa morning time slot matapos ang hit kilig serye na Be Careful With My Heart. Ditong time slot kami nanggaling and syempre nagpapasalamat kami na ibinalik kami doon sa aming previous time slot. We love this time slot kasi dito kami na napamahal nung sa lahat ng mga tao. So we're hoping we can get the same response and we want to thank the viewers for all their support. Pero tumatakman ang characters nila noon bilang Maya at Sir Chief. Mamahalin naman sila ngayon sa kanilang mga bagong papel bilang Mona at Lisa kay Jody at Martin Co na role ni Richard Yap. Ayoko talaga isipin na, alam mo yun, na i-compare tong show na to sa Be Careful With My Heart. But syempre, we're just hoping for the best and we're also doing our best to make this series work also. Jeff Fernando, ABS-CBN News. Talaga umarte. The best. Ni Edgar Mortiz. Dalawa ang puso ko. At yan ang mga balitang nakalap sa mas malawak na pagpapatrol. Sa ating malasakit sa isa't isa, maihahatid natin ang pag-asa. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!